Araw-araw na pagbasa ng Biblia, araw 175. Lumang Tipan, Jonah 1, Jonah 2, Jonah 3, Jonah 4. Ngayon ang salita ni Yahweh ay dumating kay Jonas na anak ni Amittai, na nagsasabing, "Bumangon ka at pumunta sa Ninive, iyong malaking lungsod, at magsalita ka laban dito, dahil ang kasamaan nila ay umabot sa akin." Subalit bumangon si Jonas at tumakbo palayo mula sa presensya ni Yahweh at nagtungo sa Tarsis. Bumaba siya sa Joppa at nakakita ng isang barko patungong Tarsis. Kaya nagbayad siya ng pamasahe at sumakay sa barko upang sumama sa kanila patungong Tarsis, palayo mula sa presensya ni Yahweh. Subalit nagpadala si Yahweh ng malakas na hangin sa dagat at ito ay naging malakas na bagyo sa dagat. Hindi nagtagal ang barko ay parang masisira na. Kaya lubhang natakot ang mga mandaragat at tumatawag ang bawat tao sa kanya-kanyang sariling Diyos. Tinapon nila ang mga kargamento ng barko sa dagat upang mapagan ito. Ngunit bumaba si Jonas doon sa mga kaloob-loobang bahagi ng barko, at nakahiga roon mahimbing na natutulog. Kaya pumunta ang kapitan sa kanya at sinabi sa kanya, "Anong ginagawa mong natutulog? Bumangon ka, tumawag ka sa iyong Diyos. Marahil mapapansin tayo ng iyong Diyos at hindi tayo mamamatay." Sinabi nilang lahat sa bawat isa, "Halik kayo, magpalabunutan tayo, para malaman natin kung sino ang dahilan ng kasamaang ito na nangyayari sa atin." Kaya nagpalabunutan sila at ang bunot ay napunta kay Jonas. Pagkatapos sinabi nila kay Jonas, "Pakiusap sabihin sa amin kung sino ang dahilan nitong kasamaang nangyayari sa atin. Ano ang iyong hanap buhay, at saan ka nanggaling? Ano ang iyong bansa at mula sa aling lahi ka?" Sinabi ni Jonas sa kanila, "Ako ay isang Hebreo, at kinatatakutan ko si Yahweh, ang Diyos ng langit, na siyang gumawa ng dagat at ng tuyong lupa." Pagkatapos lalong natakot ang mga tao at sinabi kay Jonas, "Ano itong ginawa mo?" Dahil nalaman ng mga tao na siya ay tumatakbo palayo mula sa presensya ni Yahweh, dahil sinabi niya sa kanila. Pagkatapos sinabi nila kay Jonas, "Ano ang dapat naming gawin sa iyo upang hamupa ang dagat para sa atin? Sapagkat ang dagat ay lalong naging marahas." Sinabi ni Jonas sa kanila, "Buhatin ninyo ako at itapon ninyo ako sa dagat. Pagkatapos haupa ang dagat para sa inyo, sapagkat alam kong dahil sa akin kaya nangyayari sa inyo ang malakas na bagyong ito." Gayunpaman, ang mga lalaki ay nagsumikap sumagwa ng matindi upang makabalik sila sa lupa. Ngunit hindi nila ito magawa dahil ang dagat ay lalong nagiging marahas laban sa kanila. Kaya tumawag sila kay Yahweh at sinabing, "Nagmamakaawa kami sa iyo, Yahweh, nagmakaawa kami, huwag mo kaming hayaang mamatay dahil sa buhay ng taong ito, at huwag mong ipataw sa amin ang pagkakasala sa kanyang kamatayan, dahil ikaw, Yahweh ang gumawa kung ano ang makalulugod sa iyo." Kaya binuhat nila si Jonas at itinapon siya sa dagat, at tumigil ang matinding galit ng dagat. Pagkatapos lalong natakot ang mga tao kay Yahweh. Naghandog sila ng mga alay kay Yahweh at gumawa ng mga panata. Ngayon inihanda ni Yahweh ang isang malaking isda upang lunukin si Jonas, at si Jonas ay nasa loob ng tiyan ng isda ng 3 araw at 3 gabi. Pagkatapos nanalangin si Jonas kay Yahweh na kanyang Diyos mula sa tiyan ng isda, sinabi niya, "Tumawag ako kay Yahweh tungkol sa aking pagdadalamhati at sinagot niya ako, mula sa tiyan ng lugar ng Sheol sumigaw ako para sa tulong. Narinig mo ang aking tinig. Itinapon mo ako sa kailaliman, sa puso ng karagatan, at pinalibutan ako ng alon, lahat ng iyong mga alon at gumugulong na alon ay dumaan sa ibabaw ko. At aking sinabi, pinaalis ako mula sa harapan ng iyong mga mata, gayunman ako ay muling tatano sa dako ng iyong banal na templo. Nilukuban ako ng mga tubig hanggang sa aking leeg, nakapalibot sa akin ang kalaliman, nakabalot sa aking ulo ang damong dagat. Bumaba ako sa mga paanan ng kabundukan, ang lupa kasama ang mga rehas nito ay lumukob sa akin magpakailanman. Gayunman iniangat mo ang aking buhay mula sa hukay, Yahweh, aking Diyos. Nang nanlupaypay ang aking kaluluwa,
naalala ko si Yahweh, pagkatapos dumating sa iyo ang aking dalangin, sa iyong banal na templo. Ang mga nagbigay pansin sa mga walang kabuluhang Diyos ay tinatanggihan ng iyong katapatan para sa kanilang sarili. Subalit para sa akin, mag-aalay ako sa iyo ng isang tinig ng pasasalamat, tutuparan ko kung alin ang aking ipinangako. Ang kaligtasan ay nagmumula kay Yahweh. Pagkatapos ng usap si Yahweh sa isda, at iniluwa nito si Jonas paitaas sa ibabaw ng tuyong lupa. Ang salita ni Yahweh ay dumating kay Jonas sa pangalawang pagkakataon, na nagsasabing, tumindig ka, pumunta ka sa Ninive, iyong malaking lungsod, at ipahayag dito ang mensaheng iniutos ko sa iyo para ibigay. Kaya tumayo si Jonas at pumunta sa Ninive bilang pagsunod sa salita ni Yahweh. Ngayon ang Ninive ay isang napakalaking lungsod, isang lungsod na may 3 araw na paglalakbay. Nagsimulang pumasok si Jonas sa lungsod at pagkatapos ng 1 araw na paglalakbay sumigaw siya at sinabing, sa loob ng 40 araw ang Ninive ay ibabagsak. Ang mga tao sa Ninive ay naniwala sa Diyos at nagpahayag sila ng isang pag-aayuno. Nagsuot silang lahat ng magaspang na tela, mula sa pinakamatasas sa kanila hanggang sa pinakamababa sa kanila. Madaling nakarating ang balita sa hari ng Ninive. Tumayo siya mula sa kanyang trono, hinubad ang kanyang balabal, tinakpan ang kanyang sarili ng magaspang na tela, at umupo sa mga abo. Nagpadala siya ng isang pahayag na nagsasabing, sa Ninive, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng hari at kanyang mga tauhang maharlika, huwag hayaan na ang tao man ni hayop, pangkat ng mga hayop ni kawan, ay tumikim ng anuman. Huwag silang hayaang kumain ni uminom ng tubig. Ngunit hayaan ng kapwa-tao at hayop ay matakpan ng magaspang na tela at hayaan silang sumigaw ng malakas sa Diyos. Hayaan ang bawat isa na tumalikod mula sa kanyang masamang gawi at mula sa karahasang nasa kanyang mga kamay. Sinong nakakaalam? Maaring mahabag ang Diyos at mabago ang kanyang isip at tumalikod mula sa kanyang mabangis na galit upang hindi tayo mamatay. Nakita ng Diyos kung ano ang kanilang ginawa, na tumalikod sila mula sa kanilang masasamang mga gawi. Kung kaya binago ng Diyos ang kanyang isipan tungkol sa parusang sinabi niyang gagawin niya sa kanila, at hindi niya ginawa ito. Ngunit naghinanakit si Jonas, at nagalit siya ng labis. Kaya nanalangin si Jonas kay Yahweh at sinabi, Yahweh, hindi ba ito ang sinabi ko nang bumalik ako sa aking sariling bansa? Kaya nga kumilos muna ako at sinubukang tumakas papuntang Tarsis, dahil alam kong ikaw ay mapagbigay na Diyos, mahabagin, mabagal magalit, sagana sa katapatan, at naaawa kang magpadala ng kapahamakan. Kaya ngayon, Yahweh, nagmamakaawa ako, kunin mo ang aking buhay, dahil higit na mabuti para akin ang mamatay kaysa sa mabuhay. Sinabi ni Yahweh, mabuti bang ikaw ay lubos na magalit? Pagkatapos lumabas si Jonas mula sa lungsod at umupo sa dakong silangang bahagi ng lungsod. Doon gumawa siya ng silungan at umupo sa ilalim nito sa lilim upang makita niya kung ano ang maaaring mangyari sa lungsod. Naghanda ang Diyos na si Yahweh ng isang halaman at pinatubo niya ito sa ibabaw ng ulo ni Jonas para maging lilim sa ibabaw ng ulo niya para mapagan ang kanyang pagkabalisa. Labis na natuwa si Jonas nang dahil sa halaman. Ngunit kinabukasan sa pagsikat ng araw naghanda ang Diyos ng isang uod. Sinalakay nito ang halaman at nalanta ang halaman. Nangyari na nang sumikat ang araw ng sumunod na umaga, ang Diyos ay naghanda ng isang mainit na hangin mula sa silangan. At saka, tinamaan ng sinag ng araw ang ulo ni Jonas at naging mapatla siya. Pagkatapos hinanggad ni Jonas na mamatay siya. Sinabi ni Jonas sa kanyang sarili, mas mabuti pang mamatay ako kaysa sa mabuhay. Pagkatapos sinabi ng Diyos kay Jonas, tama bang labis kang magalit dahil sa halaman? At sinabi ni Jonas, tama lang na magalit ako, kahit hanggang sa kamatayan. Sinabi ni Yahweh, nagkaroon ka ng habag sa halaman, na hindi mo naman pinaghirapan, ni pinatubo ito. Tumubo ito sa isang gabi at namatay sa isang gabi. Kaya para sa akin, hindi ba dapat akong mahabag sa Ninive, ang malaking lungsod na iyon, kung saan may mas marami pa sa 120,000 tao na hindi alam ang kaibahan sa pagitan ng kanilang kanang kamay at kaliwang kamay,
at saka maraming rin baka. Bagong tipan. Romans 2:1-16. Kaya wala kang may dadahilan, ikaw tao, ikaw na humahatol, sapagkat kung ano ang hatol mo sa iba, iyon ang hatol mo sa iyong sarili. Sapagkat ikaw na humahatol ay gumagawa din ng ganoong mga bagay. Ngunit alam natin na ang hatol ng Diyos ay ayon sa katotohanan kapag ito ay bumaba sa mga gumagawa ng ganoong mga bagay. Ngunit isipin mo ito, ikaw tao, ikaw na humahatol sa mga gumagawa ng mga bagay na ganoon, kahit na ginagawa mo rin ang ganoong mga bagay. Makatatakas ka ba sa hatol ng Diyos? O hinahamak mo ang yaman ng kanyang kabutihan, ang mga naantala niyang parusa, at ang kanyang pagtitiyaga? Hindi mo ba alam na ang kanyang kabutihan ay siyang aakay sa iyo sa pagsisisi? Ngunit ayon sa lawak ng iyong katigasan at iyong pusong walang pagsisisi ay nag-iimbak ka para sa iyong sarili ng puot sa araw ng puot, iyon ay, ang araw ng paghahayag ng matuwid na paghatol ng Diyos. Magbibigay siya sa bawat tao ayon sa kanyang ginawa, sa mga patuloy na gumagawa ng mga mabubuting bagay na naghangad ng papuri, karangalan at ng hindi pagkasira, bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Ngunit para sa mga makasarili, mga taong hindi sumusunod sa katotohanan ngunit sumusunod sa kalikuan, darating ang matinding galit at puot. Magdadala ang Diyos ng pagdurusa at paghihirap sa bawat kaluluwa ng taong gumagawa ng masama, una sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Subalit kapurihan, karangalan at kapayapaan ang darating sa mga taong gumagawa ng mabuti, una sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Sapagkat walang pinapanigan ang Diyos. Sapagkat ang lahat ng nagkasala na wala ang kautusan ay mamamatay rin ng wala ang kautusan, at ang lahat ng nagkasala sa ilalim ng kautusan ay hahatulan ayon sa kautusan. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang matuwid sa harapan ng Diyos, kundi ang mga gumagawa ng kautusan ang mapapawalang sala. Sapagkat kapag ang mga Gentile na walang kautusan ay likas na ginagawa ang mga bagay ng kautusan, sila ay kautusan sa kanilang mga sarili, kahit na wala sa kanila ang kautusan. Sa pamamagitan nito, ipinapakita nila na ang mga gawang hinihingi ng kautusan ay nakasulat sa kanilang mga puso. Pinatotohanan din ito ng kanilang mga budi, at pinararatangan o ipinagtatanggol sila ng kanilang isipan sa kanilang sarili. At pati na rin sa Diyos, mangyayari yan sa araw na hahatulan ng Diyos ang mga lihim ng lahat ng tao, ayon sa aking ebanghelyo, sa pamamagitan ni Jesu Kristo. At pati na rin sa Diyos, mangyayari yan sa araw na hahatulan ng Diyos ang mga lihim ng lahat ng tao, ayon sa aking ebanghelyo, sa pamamagitan ni Jesu Kristo. Mga awit. Psalm 85:1-7. Yahweh, nagpakita ka ng pabor sa iyong lupain, ibinalik mo ang kagalingan ni Jacob. Pinatawad mo ang kasalanan ng iyong mamamayan, tinakpan mo ang lahat ng kanilang kasalanan. Salabinawi mo ang lahat ng iyong puot, tumalikod ka mula sa iyong galit. Panumbalik mo kami, Diyos ng aming kaligtasan, at bitawan ang iyong inis sa amin. Magagalit ka ba sa amin magpakailanman? Mananatili ka bang galit hanggang sa mga salinlahi sa hinaharap? Hindi mo ba kami bubuhayin muli? Pagkatapos ang iyong bayan ay magagalak sa iyo. Ipakita mo sa amin ang iyong katapatan sa tipan, Yahweh, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kaligtasan. Hindi mo ba kami bubuhayin muli? Pagkatapos ang iyong bayan ay magagalak sa iyo. Ipakita mo sa amin ang iyong katapatan sa tipan, Yahweh, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kaligtasan. Ama naming nasa langit, kami ay lumalapit sa iyo na may mga pusong nagnanais ng iyong gabay, na nagbubulay-bulay sa paglalakbay ni Jonas sa pagsunod at awa. Tulungan mo kami, tulad ni Jonas, na makilala ang iyong tawag at magbigay ng biyaya sa mga maaaring nais naming iwasan, na yakapin ang iyong hangarin para sa pagsisisi at pagbabago.
Habang aming pinagninilayan ang karunungan sa Roma, turuan mo kaming magbulay-bulay sa aming mga kilos at paghatol, na ipaalala sa amin na ang iyong kabutihan ang humahantong sa amin sa pagsisisi. Hayaang umalingaw sa aming buhay ang panalangin ng awit 85 para sa pagpapanumbalik, habang hinahanap namin ang iyong kapatawaran at kapayapaan. Hubugin mo kami ayon sa iyong kalooban at layunin. Amen.